tayo, kaya ang talakayan po natin, doon pa rin sa isang topic na marami ang nakararamdam, ngunit hindi masyadong napagtutuunan. Mm. Ang pag-uusapan natin, Doc, ay may kinalaman sa, sabi mo nga hindi masyadong nadidiscuss, pero may awareness na tayo kahit papaano sa social media, sa mga balita, sa mga interviews. Nababanggit-banggit na rin ito, napapagkwentuhan na, di ba, Doc, ng ating mga kababayan. Opo. Siguro mas kailangan na lang natin mas lalo pa siyang ipaliwanag para mas maunawaan kasi medyo masalimuot, malalim at ano ba to, complex. Itong Opo. usapin ng anxiety, Doc. Yes, alam niyo po ba, isang pahayagan, hindi na natin babanggitin kung alin, ang naglabas ng artikulo na ang dami palang mga estudyante ang nagsasuffer ng ganitong sitwasyon. Okay. Anxiety disorder. Hindi natin matukoy kung anong mga kadahilanan. Siguro, isa na ron yung pressure na ibinibigay ng mga magulang. Baka dapat kasi sabi ng mga magulang, kailangan tagna 90 ang grade mo. Gayahin mo si Ate Cheska Ah, na UP graduate. parang hindi ata ako 90 nun, Doc. 89.5. 89.5. Kunti na Ayun, lang eh. Sasampa na sana, no? sasampa na. Pero totoo lang di ba? Alam mo, nakikita ko sa mga nag-aaral ngayon, pati sa kurso namin, sa medisina, sobrang dami na kailangan basahin ng estudyante dahil sa AI, dahil sa Aha. ChatGPT, sa Aha. Google. Mhm. Lito-lito na sila tapos contradicting paminsan. Okay. And yet, they have to perform sa Alam, eskwelahan. eto, Doc, yung anxiety na yan. Of course, naririnig na natin siguro mga 5 years ago, bago pa mag-pandemic, may mga ganyang discussions na dati pa nga, hindi pa, ano ba yun, parang publicly dinidiscuss, Doc, di ba? Na parang ano ba yung depression? Ano ba yung anxiety? Ano bang kaibahan niyan? Mas naging aware tayo niyan nung naglabasan na yung mga research at saka mga balita during the pandemic na even mga estudyante o mga bata nakakaranas nga kasi dun sa bigla ang ganun yung setup na hindi siya normal. Doon nag-umpisa yon, Doc. Kahit ako, nagka-anxiety ako noon kasi ang sabi ba naman ng pamahalaan, 2 weeks lang. Anong Correct, two Doc. weeks? Anong two Oo. weeks? Sabi nga sa Upos, amin, Doc Media, no? O sige, 2 weeks lang. Sabi nila, so may magpo-programa. Kumbaga parang skeletal framework tayo, may magpo-programa. Merong mga mag-set up muna kayo sa bahay. 2 weeks lang naman. Naku, Doc, yung 2 weeks naging 2 years. 2 years. 2 years and 2 more, years. Doc, no? Grabe. So, Mm-mm. kung ikaw ay estudyante na second year high school o second year college, Oo. pagkatapos ng pandemic, graduation Graduate mo ka na. na. Graduate ka na, di ba, Doc? Graduation mo na nang wala kang natutunan dahil, Nako po. ay nako, hindi ba? Very So, anyway, challenging. May mga ano doon, Doc, mga estudyante na biglang nag-shift to online, di ba? Pero, ang oo. sinabi nila, dahil magulo yung sistema, hindi natin alam pare-parehas kung paano to gawin. May mga umulit. Siyempre, siguro bumagsak sila, Doc, di ba? Dahil ang gulo eh. Inulit Oo. nila yung semestre o kaya natapos naman ang matiwasay yung semestre pero parang wala daw sila masyadong na-gets, Doc. Tulad na lang nung mga nag-aaral ng medisina, no? Kasi sa medicine, sa eskwelahan namin, kung ikaw ay second year nga, di papunta ka ng third year, fourth year, o kaya Mm. internship, di kasama na roon yung duty mo sa hospital, tsaka sa surgery. Oo. Paano ka naman maghihiwa ng laptop? Paano ka magda-dissect, no? Paano ka magdadaisek ng laptop? O kaya yung inaatake sa puso, paano mo naman bobombahin yung keyboard? Mhm. So, ang dami talagang graduate no na theoretically may kaalaman pero pagdating na doon sa practice, Practical. Mm-mm. wala. And yun ang nagiging dahilan ng kanilang anxiety kapag kaharap na nila yung tunay na pasyente. At Okay. kahit doktor ha, ang dami nilang nararamdaman na sintomas, yung Okay. tinatawag nating general anxiety disorder. GAD. Isa-isa mo yan at GAD, paliwanag oo. natin. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero kung may mga katanungan kayo or clarification, Dok, mukhang yan nararanasan ko. O kaya, Dok, mukhang yan yung nararanasan ng anak ko or pamangkin ko or kakilala ko. Mag-message po kayo sa hotline number natin. Dok, ano po yung ating text line? 0918 8888
0917-693-0693. Sige po. At yung number na yan, anytime pwede ninyo pagbadalhan ng inyong message, ng inyong tanong. Pwede rin po sa Facebook, sa Messenger. Hanapin nyo lamang po MX3 Natural Supplements. Yung Facebook page po mismo ng ating katuwang ngayon sa talakayan. O kaya yun sa akin po, Cheska San Diego Bobadilla. Mag-PM kayo ng inyong tanong. O kaya mismo kay Doc, pwede rin po kayong mag-send. Pangalan ko na lang po ang hanapin nyo. Dr. DR yun. DR Edwin A. Bien. At naway masagot ko po ang tanong nyo. Ayun. Ang pag-uusapan nga natin, generalized anxiety disorder or mga sintomas ng GAD. Yes. GAD. Yan, Doc, ang ating Okay. So, pag-uusapan. isa-isahin natin para ma-recognize nila kung meron silang anxiety. Okay. Kasi marami dyan, i-deny. O kaya hindi man dinedeny, hindi nila maunawaan kasi Oo. kulang sa kaalaman. Oo. At saka pwede kasing isipin na, hindi baka normal lang to, lahat naman ng tao nag-aalala, lahat naman ng tao nalulungkot, di ba, Doc? Actually. Pero yung simptomas na yan, ilan lamang yung tatalakayin natin. Pero mahaba pa yan, mamaya. Oo. Isa-isahin natin yan. Ayan. Excessive daw, ibig sabihin sobra-sobra. Baka nga hindi usual yung iyong pag-aalala, Doc. Tama. Yung inaalala natin, minsan may kabuluhan, minsan walang kabuluhan. Oo. Yun ang problema. Okay. Yung may kabuluhan, halimbawa, ang inaalala mo, yung sobrang pagtaas ng kuryente, Oh. di ba? May kabuluhan yon. Okay. Ngayon, gusto mong magpakakabit ng solar power, illegal daw. Yun, walang kabuluhan yun. Yung parang unnecessary stress para sa'yo, Doc, no? Oo, lalagay mo sa bubong mo tapos magiging illegal, sa'yo yung bubong. Yeah. Ang dami mo tuloy questions. Parang dumagdag pa talaga to sa iniisip ko. Ang dami ko nang iniisip. Ganon, Doc, no? Tama. Okay. Pero, So, yun. oo. Yan, Doc, ay isa lamang sa mga posibleng maramdaman o mga signs and symptoms. Restlessness, Doc. Ay, yung hindi mapakali. Oo. Yan, yung lakad ng lakad. Nakikita ko po yan. Lakad ng lakad o kaya salita ng salita. Wala, hindi mo mapigilan sa pagsasalita. Restlessness po yun. Sa restlessness o hindi mapakali, sa physically nakikita mo na kilos siya ng kilos. Pero, hindi ba, iba ba ito doon sa restlessness na isip ka ng isip, Doc? That's also part of it, no? Yung sobrang gulo na ng kanyang isipan na kapag kinausap mo, hindi ka na niya pinakikinggan, no? Parang may sarili na siyang mundo na nagiging dahilan para paggising pa lang sa umaga, hapong-hapon na siya, wala pa siyang ginagawa. Oh, okay. Restlessness. Okay. Yung iba naman, ang senyales nila, Doc, parang hindi daw maipaliwanag yung kanilang, yun nga, excessive sadness, excessive na pag-aalala, pagod. Parang start pa lang ng araw, pagod. Araw-araw, pagod. Sabi nga, yung pagod daw niya no, next year, naramdaman niya na ngayon. Oh, may gano'n, yung wala nang gana. Wala nang gana talaga dahil ang iniisip na lang niya yung nararamdaman niya. Oo. Kaya nagiging irritable siya, 'di ba? Oo. Wag naman nating ituro lagi yung mga nanay natin out there at saka mga asawa na babae. Baka naman may dahilan bakit sila irritable Okay. dahil makala tayo. Oo. So, may mga reason ang pagod nating lahat, Dok. Pero, dumadating ba sa point na pag tinanong mo, ba't ka pagod na pagod? Pag hindi niya masagot, yan yun. Actually, and there are medical reasons for that. There may be some hormones, some chemicals, some enzymes that are imbalanced in their body. Yan. Okay. So, aside from restlessness, fatigue, at saka yung sobra-sobrang worry, pag-aalala, hindi ka makaka-concentrate, Doc. Actually, at yan, ang isa, yung worry sa mga kadahilanan o causes of anxiety disorder. Okay. So, talakayin din natin ang mga causes, Oo. Isa At na doon yung sinasabi nila, minamana, genetics. Okay. Alam mo, Dok, dahil sinabi mo yan, siguro mga way back elementary days pa ako, meron kaming nakasama sa isang group or isang community na yung anak niya, parang, alam mo yung may kakaibang kumilos, yung parang lagi siyang anxious. Hindi siya parang may weirdness ka lang na makikita dun sa dun sa dalagitan na siya ng Dok eh.
hindi siya masyado nakikipag-usap. Pag kinausap mo, nakayuko lang. Tapos, may mga ganun. Tapos, nagsusulat daw yun kasi minsan yung mga, ano na yan, may mga Dropbox na mga sulat or, kumbaga parang mga prayer items na box. Nagsusulat daw yun doon, imbis na prayer items or prayer request. Kung ano-ano, na walang connect, Doc. Oh, Dun I kumbaga, understand. isang buong paragraph na sinusulat niya, bawat sentence, Oh, walang connect-connect, parang ganon. So, oo. parang aware yung community na ganon yung bata. After Well, some time, oo. Oo. yung nanay na daw yung nagdadrop ng sulat na iba-iba din yung Oh, sinasabi. Pero that time, Doc, or bago mangyari yun, yung nanay niya, okay, normal. Walang ano yun kumaga sumasama pa sa mga social civic activities. Yung mga activities ng community, okay naman. So parang nagtaka na lang yung mga tao na, hala, bakit si ate na yung dalawa na sila, Dok? aha. That is actually true, hindi 100%, pero ako mismo sa sarili kong mga tauhan sa klinika, may mga ganyan Yung nakilala ko yung magulang, may problema sa ganyan, sa pag-iisip, and then na-hire ko yung kanyang anak, may mga bagay na nagpapakita rin ng kalimot, nervyos, anxiety, nang walang kadahi-dahilanan. So, naisip ko na pwede talaga na Na tumatakbo genetic ito sa siya. pamilya. Okay, okay. Ano pa yung ibang manifestation, Doc, na genetic ang, kumbaga, yung causes nito? Pwede ba Hindi yan? natin, Mm-mm. hindi natin malalaman. Oh, Minsan kasi siya lang sa pamilya. oo. Minsan wala naman sa mga kapatid niya. Okay. Baka mamaya may chemical imbalance siya. Pwede yon. May Okay. nagkukulang sa ating isipan, no? May mga neurotransmitters na kung tawagin ay serotonin. Okay. Yun ay pampakalma ng isang tao, no? May mga tao na kulang ang serotonin. Okay. Siguro, Doc, maganda ituloy natin yan sa ating pagbabalik. Kailangan lang ho natin mag-commercial break. Maganda itong ating pinag-uusapan dahil namamana ba yung pagkakaroon ng anxiety? Kasi ngayon, mas madalas na natin itong naririnig, mas madalas nang napag-uusapan. At sinasabi ni Doc, isa pa lang ho ito doon sa mga dinidiscuss natin na posibleng causes. Genetics or hereditary. Kaya itutuloy natin ang ating discussion sa ating pagbabalik. Kung may tanong kayo, Doc, ulitin lang natin yung ating hotline number. Ang numero natin ay 0918-8888-693. Sige po, pwede rin kayo mag-PM sa akin, Cheska San Diego Bobadilla sa Facebook or sa Messenger. Hanapin niyo po ako. O kaya naman po sa Facebook ni Doc Edwin o Dr. Edwin A. Bien. Pwede rin po sa Facebook page ng MX3 Natural Supplements. Magbabalik tayo matapos lamang po ang maikling paalala. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Maliit ang budget sa announcement. Malaki ang budget sa produkto. Champion.